So, kung kagabi guys, todo talaga deny itong si former President Kadigungan na nalingkit ba naman kasi yung pangalan niya dito sa mga retired generals na bumubuo ng destabilization plot para kay Pangulong PBBM. And then, after a while, bigla siyang naghugas kamay, yan o. Natakot ata na baka papasukin ni Pangulong PBBM yung ICC at baka mahuli siya. So ngayon, nagpapalakas ho siya, kumakapit ho siya dito kay Pangulong PBBM. Kaya pala lagi niya lang tinitira si Martin Romualdez. Ano, napapansin nyo guys? So anyway, ito yung sabi niya. Duterte, Marcos is not corrupt. Ay, kaloka? Unsure about others. Yun. Si Marcos daw ay hindi corrupt. Hindi niya lang daw alam yung iba. So, kaya mo pala ito nasabi. Diba? Mag-liquidate ka. Ano yung masking? Mag-liquidation tayo. And you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Walang limit ang ano nila dyan. Walang limit ang nakawan dyan. So, hindi mo nga tinira si Pangulong PBBM, pero tinira mo naman ng Congress. Kasi guys, kahit hindi niya tinitira si Pangulong PBBM or hindi siya mag-critics dito kay Pangulong PBBM, as long as nagiging kritiko siya, dito din sa sangay ng ibang part ng government, meaning to say, nakinikritics siya din si Pangulong PBBM. Hindi lang niya dinidirekta ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kasi si Pangulong PBBM may kakayahan na papasukin ang ICC sa bansang Pilipinas. So, 'di ba natakot siya kaya naghuhugas kamay si Tanda. So, ngayon guys, ang usapin na to ay related pa rin dito sa destabilization plot na binubuo ho ng mga retired generals na nalink-in yung pangalan niya. Kasi ito yung balita guys kagabi. Babasa ko sa inyo. Naluloka talaga ako kasi parang umamin na din siya mismo eh. Diba sabi niya, ex-President Duterte denies link to destabilization plot versus Marcoses. Basahin natin yung pangalawang pahina. Sabi niya dito I really don't know how I was dragged into this. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some retired generals o nakipag-usap siya sa mga retired generals. 'Di ba sabi ni Browner, ano yung balita ni Browner nung nakarang araw? 'Di ba sabi ni Browner identified retired military officers behind plot to destabilize the Marcos government. So, 'di ba? Connect the dots na lang, guys. Hindi malabo. Nakonektado talaga siya. Tapos ngayon, todo deny ka pa. Dyan pa lang sa part mo, nalaglag ka na. Diba, inamin mo na meron ka mga nakakausap ng mga retired generals. So, balikan natin. I remember talking to some of the retired generals. Ang sabi ko lang naman doon, what I said, there was just as long as there no serious issue of corruption, hindi pa tayo pwedeng magkodita. So, kung hindi pa naman daw malala ang corruption, pabayaan daw, parang ganyan yung sinasabi niya, wala munang kodita. So, what is the meaning of this? What you try to portray na inaantay mo lang na, inaantay mo yung pagkakamali ni Pangulong PBBM or hinihinalaan mo na corrupt ang government natin ngayon para mag-form ng kodita. So, di ba, Kadigungan, masyado ng, alam mo, sa mismong pagiging madaldal mo, diyan ka nalalaglag. Sa mismong pagiging marites mo, diyan nalaglag yung sarili mo din mismo. Nilalaglag mo yung sarili mo sa sarili mong hukay. Diba, imagine. Tapos ngayon, hugas kamay ka na si Pangulong PBBM ay hindi corrupt. Diba? Duterte, Marcos is not corrupt, unsure about the others. So, basahin natin guys. Duterte said, ouster plot have always been historically linked with corruption, but claimed that Marcos was not corrupt. So, yung yung mga kasaysayan ng kodita guys, kadalasan kaya nagkakaroon ng kodita because the government is, alam nyo yun, super corrupt. So, ngayon, sa usapang corruption, hindi niya naman sinabi na si Pangulong PBBM ay corrupt. So, hindi daw malayo daw na magkaroon daw ng kodita. Pero, di ba, bakit nyo na itapik yung kodita? Di ba, nakakaloka? So, nag-aantay kayo. Kasi guys, ako, yung naamoy ko lang para sa akin, itong si Anyo, di ba, after ni Browner magsabi na mga retired generals ay belongs dito sa usaping kodita, bumubuo sila ng group para magkaroon ng
destabilization plot. And after an hour ago, bigla itong dininay ni National Security Advisor Anyo. Itong si Anyo kasi guys, minions to ni Kadigungan. Misquoted lamang daw ho si General Browner. At mali daw ho yung pinalabas ng mainstream media. So, guys, first things first siguro, mayroon atang mga grupo dito sa grupo ni Anyo na mga retired generals na nag-usap-usap about Codita, about destabilization plot. And then, may balingbing ata, may nagsumbong kay General Browner at nabisto yung kanilang plano. Ngayon, na nabisto ang kanilang plano, naghuhugas kamay sila. Sinabi na misquoted lang daw, 'di ba? Mali daw ho yung pinalabas ng mainstream media. So sa tingin nyo, magiging kampante kami? Lalo na't itong mga retired generals na to, malaki ang utang na loob dito kay Pangulo Rodrigo Roa Duterte. To the point na tinaasan ni Kadigungan ang kanilang mga sweldo. So hindi malabo na susunod itong mga retired generals kay Kadigungan. 'Di ba? Tapos sabi din ni Digong, meron din siyang mga nakakausap na mga retired generals na hindi naman kailangan ng kodita as long as wala namang serious corruption. So 'di ba? Did you really get my point, guys? Anyway, pasensya na, meron akong sipon. Sabi pa dito, according to Duterte, Marcos should identify which agencies are problematic to prevent any forceful overthrowing of his government. So, sabi pa dito, former President Rodrigo Roa Duterte believed that President Marcos is not corrupt, but said he could not say the same for the other official of the current government. So, ang pinapatamaan niya dyan, malamang sa alamang, si Martin Romualdez. Pasensya na guys, meron akong sipon talaga ngayon. So, nagpa-check up pa lang ako kahapon. So, anyway, sabi pa dito, Duterte said, this after was linked to an alleged destabilization plot against his successor. In his program at SMNI, the former president said ouster plot have always been historically linked with corruption but claimed that Marcos was not corrupt. So, naghihimod siya ngayon? Himod sapatos, hugas kamay, 'di ba? Nagpapalakas para 'di ba, lumakas sa administrasyon at nang hindi na lang papasukin ng ICC kasi 'di ba pag inamin niya naman na siya ay bumubuo or bilong dito sa mga bumubuo ng destabilization plot, hindi malabo guys na papasukin ni Pangulong PBBM ang ICC sa bansang Pilipinas, 'di ba? So, sabi niya, Marcos, wala akong masabi. I would not say he is corrupt, pero siya lang. I would not say he is corrupt, but that's only him. I cannot make any categorical statement for the others. Historically dito, it's always corruption, abuse, authority, uncontrolled, mga abuses na hindi talaga napipigilan. So, meaning to say din ba niyan, nung panahon mo, may corruption din? So, kasi guys, walang malinis na government. 'Di ba? Tapos sinasabi niya, the most rotten institution is yung Congress. So, kailan naging rotten ang Congress? Ngayong panahon ni Pangulong PBBM? 'Di ba? Ngayon lang siya nagsalita niyan. Nang hindi lang napagbigyan yung kanyang anak dito sa usaping confidential funds. So, according to Duterte, Marcos should identify which agencies are problematic to prevent any forceful overthrowing of his government. So, the president should know because he has at his disposal every information that he can use to counter the threats of the democracy. So, walang problema yan. Marcos should know kung saan ang mga weak points, especially corruption, doon siya mag-concentrate. Sabi niya, he added. So, Duterte advised his successor to seek the help of the military to do this. There's always the military mautusan niya na he can order them to kindly because upon the orders, the military can always intervene. Sabi yan ni Kadigungan. So, yun na nga, naghuhugas kamay ho si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte kasi nga, nadawit kasi yung kanyang pangalan and gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. So, malamang sa alamang, di ba, lalabas yan ng mga eksena makikipaglaro sa Marcos administration. So, anyway, ay sipon si Biblia, hindi ko na kaya. Hanggang 10 minutes lang ang kaya ko ngayon. So, it's me again guys, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell guys, like and share for more updates and for more video. Ingat mga minamahal.